Praise God, praise God, praise God. Yeah, palakpakan po natin si Jesus. Good morning po. Kumusta po kayo? Pabuti ng pabuti? Paayos ng paayos? Payaman ng payaman? Pabanal ng pabanal? Amen. Sabihin mo nga sa iyong katabi, ikaw yun. Doon naman sa kabila, sabihin mo, ikaw rin yun. Okay. Ganda umaga po. May I see the hands po ng mga new friends natin? Sino ba daw yung new friends? Yung mga first time nyo pong nakarating dito sa JA1 San Jose. Can I see your hands, please? Ayan, welcome po. Sino pa po? Sino pa? From this row, meron ba? How about here? Meron po ba? Can I see your hands? Yun, welcome. Dito po. Welcome po. Welcome po sa inyo. We're so happy to see you dito sa JA1 San Jose. Welcome home po. Ituring nyo po itong inyong pangalawang tahanan. Ayan. At sabi ng isa, Pastor, kung pangalawang tahanan ito, sa unang tahanan may pagkain, mamaya meron din dito. Sino po ba yung mga nag-invite sa inyo? Ayan, mamaya meron yan. Okay. Everybody say, God of Restoration. Last Sunday, napag-usapan po natin na ang Diyos po natin ay hindi lamang Diyos na nagliligtas, kundi Diyos din na nagpapanumbalik. Ayan. Kaya naniniwala po ako nung mga nagdaang araw, ay marami po rito ang nakaranas ng restoration ni Lord. Amen po ba? Nakakatuwa po, I heard some testimonies of how God restored them in all aspect po ng kanilang buhay just nung mga nakaraang araw pa lamang. At ako po'y naniniwala na hindi pa po tapos ang Diyos sa pagre-restore ng anumang mga nawala, nanakaw ng kaaway sa ating mga buhay. At pag-usapan po natin last Sunday, yung John chapter 10 verse 10. Ano nga po uli yun? Sabi ni Jesus, ang magnanakaw ay dumarating lamang upang magnakaw, pumatay at pumuksa. The enemy, which is the devil, ay walang ibang gawain pabuhat nung siya ay pinadala rito sa mundo, kundi ang magnakaw, pumatay at pumuksa. At dahil ang demonyo na hindi nakaranas ng pagliligtas ng Diyos, di kagaya ng mga nanampalataya sa Kanya, tayo yon, ay galit na galit sa Diyos at galit na galit sa tao. At dahil wala siyang magagawa sa Diyos, sa mahal ng Diyos siya gumagante. At sino ang mahal ng Diyos? Ikaw yon, tayo yon. Kaya ninanakaw, sinisira niya ang ano? Ang kagalakan. At ang bawat kagalakang nawawala ay panahong nananakaw. Ayan. Kaya sabihin mo nga sa iyong katabi, yung mga panahon na nalungkot ka ay mga panahon na nanakaw ng kaaway sa iyo. But, in spite po noong ating nalaman na yon, ay merong good news. And what is that good news? In the second part po ng John chapter 10 verse 10, sinabi ni Jesus, ako'y pumarito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon nito ng may kasaganaan. If the enemy came to kill, steal, and destroy, Jesus came to give us life and have it abundantly. Amen? So pwede ba sabihin mo naman ulit doon sa kabila, diyan sa katabi mo sa kabila naman, sabihin mo, partner, kung ang kaaway ay naparito upang magnakaw, pumatay at sumira, si Jesus ay naparito upang bigyan ka ng buhay at buhay na masagana. Wow. Thank you, Lord. Kasi Jesus came to give us life and have it abundantly. Kaya wag mong tatanggapin yung sinasabi ng mga tao sa paligid mo o ng mundong ito o ng sitwasyon mo na na hanggang diyan ka na lang. Wag mong tatanggapin yung sinasabing huli na ang lahat.
Huwag mong tatanggapin yung sinasabing pinanganak kang mahirap, mamamatay ka ng mahirap. Huwag mong tatanggapin yung sinasabing iki taga San Jose, iki probinsya, iki taga Buker. Ang gandiyan ka na lang. No. We are destined for greater things. Bakit? Because Jesus came to give you life and have it to the full. Have it abundantly. Ang kalooban ng Diyos sa iyo ay buhay na masagana. Buhay na masaya. Ito yung madalas ko nang naitanong pero ulit-ulitin ko kasi gusto kong merong manatili sa ating mga puso't isip. Sino rito yung pagod na sa budgeted life? Nakakapanawa na yung lagi na lang budgeted. Nakakapanawa na yung lagi na lamang sakto lang. Okay? But I want you to know, yung budgeted life, yung sakto lang, yung survive lang, sabi nga rito sa ating ubdo, hindi po yung kalooban ng Diyos. Hindi po yan nasukdo lang kalooban ng Diyos. Dahil si Jesus ay naparito upang bigyan ka ng buhay at buhay na masagana. Everybody say, abundant. Tingnan mo nga yung katabi mo kung mukhang abundant yan. Anong abundat? Okay. Oh. Dahan-dahan kayo sa pananalita, ha? Oh. Pero ito ang punto. Kung yan man ay lumulusog, yan ay bless. Okay? Bakit siya bless? Kasi marami siyang nakakain. Bakit marami siyang nakakain? Marami siyang pambili. Pastor, Ariho naman ay mayaman din, pero payat. Ay dahil ano siya? Nagda-diet. Okay. Iba't iba naman yan. Meron din namang yung may pinagpalang katawan kung tawagin. Ang daming kumain pero di tumataba. May kilala kayong ganyan? At napag-usapan po natin na kung may mga nanakaw ang kaaway sa iyo, may promise si Lord. At ano nga po ang promise ng Diyos? In Joel chapter 2, verse 25, ang sabi po diyan, aking isasauli sa inyo ang mga taon. God will restore what the enemy have stolen to you, from you. Ano man ang ninakaw, kinuha, sinira, pinatay ng kaaway sa atin, kayang ipanumbalik ng Diyos. Amen? At napag-usapan na natin, nasimulan natin last Sunday, ano ba yung mga hakbang? Ano ba yung mga, paano ba natin ma-experience ang God's restoration? Napag-usapan natin last Sunday na ang unang step ay manumbalik sa Diyos. Sabihin mo nga, manumbalik sa Diyos. Sabi sa Joel chapter 2 verse 12, gayon may ngayon, sabi ng Panginoon, manumbalik kayo sa akin ng inyong buong puso, ng may pag-aayuno at may pagtangis at pagdadalamhati. Gusto ni Lord, bumalik ka muna sa Kanya bago niya ibalik sa iyo ang mga nawala at nanakaw ng kaaway. Sabihin mo nga, paano ibabalik kung hindi ka pa bumabalik? Diba? So this is the very first step. Balik ka muna kay Lord para maibalik, mai-restore ni Lord what the enemy have taken from you. Make sense? Diba? Kahirap naman. Ibabalik ni Lord, wala ka naman kay Lord. Kaya sabihin mo nga sa iyong katabi, partner, uwi ka na kay Lord. Hindi na siya galit. Marami po ayaw bumalik kay Lord kasi for a very long time, yun ang sinasabi sa atin, galit ang Diyos. Okay? Pero ito ang totoo, si Lord ay hindi galit sa iyo. Mahal ka ng Diyos. Kaya nga gusto ng Diyos manumbalik ka sa Kanya. Dahil mahal ka. Makikipagbalikan ba kung hindi mahal? Sabihin mo nga, makikipagbalikan ba kung hindi mahal? Oh, di ba? Kaya kung nakatago pa yung drawing, pwede ng kulayan. Everybody say, God of restoration. Alam nyo, hindi lang mayroong ibabalik si Lord.
Ako'y naniniwala na meron ding magkakabalikan. Ano sabi ko? May magkakabalikan. Sabi naman ng isa, hindi ako papayag na magkabalikan pa. Siya ang past, ako ang present, at ako na rin ang future. Next. Tingnan natin kung sino ang nagwawagi sa panalangin. Pogi. Okay. So once again, paano ibabalik kung hindi pa bumabalik? Kaya number one na step talaga in order for us to experience God's restoration, balik ka muna kay Lord. Manumbalik muna tayo sa Diyos. Di ba? At napag-usapan natin last Sunday na ang pagbalik kay Lord ay dapat buong puso, hindi buong uso. Ano pa? Na ang pagbalik kay Lord ay may pag-aayuno. So talking about fasting, ito po ay pagtanggi sa sarili, denying the flesh. Hindi po pwedeng babalik ka kay Lord with excess baggage. Hindi po pwedeng babalik tayo kay Lord at dala mo yung mga nagpalayo sa iyo kay Lord. Diba? Hindi ka pwede makikipagbalikan ka sa iyong dating asawa, tapos kasama mo sa bahay yung kabit. Huh? Are you with me? Hindi pwedeng babalik tayo kay Lord at dala-dala mo pa yung nagpalayo sa Kanya sa iyo. Are you there? Kaya, when we say, deny yourself, tanggihan mo ang iyong sarili, ano man yung mga alam mong gawain, bagay, o kung ano man, na nagpalayo sa iyo kay Lord noon, ngayon nakikipagbalikan ka na, iwan mo na yan. What else? May pagtangis at pagdadalamhati. Dapat may repentant heart. Ang pagbalik sa Diyos, may repentant heart. Hindi yung mas mataas ka pa sa Diyos. Do you think merong magiging balikan kung pataasan? Wala. Pababaan yan. At may good news ako sa mga nagpapakumbaba. Alam niyo po ba na ang pagpapala, ang biyaya ng Diyos ay parang ulan, parang tubig ulan? At ito po ay bumabagsak sa mababang lugar, pero hindi nananatili lang doon. Pilit at pilit siyang maghahanap ng pinakamababa at dun siya mananatili. Kaya ang pagpapala po ay kanino nananatili? Sa mga nagpapakumbaba. No wonder the Bible declares, God opposes the proud, but gives grace to the humble. Kaya kung gustong makaranas ng balikan kay Lord, have this repentant heart. Huwag kang makikipagpataasan sa Diyos. Huwag naman yung, sige na Lord, babalik na ako sa iyo. Sabi mo ano pag magagawa ko? Naman. Paano naman yun? Have this repentant heart. At pag sinabing repentant, talaga nagsisisi. Aminado na ako ang may problema, ako ang may kasalanan. At yun hindi madali para sa atin. Kasi may nature ang tao na laging ipagtanggol ang kanyang sarili. Am I right? Diba? Naalala niyo yung activity natin before, yung kunyari susundutin mo yung mata ng katabi mo? Diba automatic yung mata mo pumipikit kahit alam mong kunyari? Ba't nga tayo ganyan? Minsan kahit alam natin kunyari na, napufall pa rin. Anyway, ibang topic na yon. Once again, everybody say, manumbalik sa Diyos. So, ngayon po, itutuloy natin ito. But before that, let's pray. Father, in the name of our Lord Jesus, kami po ay lumalapit sa inyo, nagpapakumbaba, humihingi ng tawad sa aming mga nagawang kasalanan, sa aming mga kakulangan. Forgive us, Lord. And cleanse us with your most precious blood, Lord Jesus. Thank you, Lord, for the grace of forgiveness. We receive it in Jesus' name. Thank you, Lord Jesus, for you are our righteousness. Salamat, Lord, dahil ang kaawaan mo, ang habag mo, ay bago araw-araw. Salamat. Nire-restore niyo po kami. And we pray, naturuan niyo po kami, patuloy po kayong magturo. Kayo po ang mangusap sa amin, kayo po ang manguna sa amin. Itago niyo po ang inyong lingkod sa inyong likuran. Kayo po ang makita, kayo po ang mahayag, kayo po ang maluwalhati. We are declaring na ikaw lamang po ang siyang matataas sa aming kalagitnaan at wala nang iba o aming Panginoong Jesus. And we are declaring your victory alone and the defeat of the enemy in Jesus' name. Reveal yourself, O God, na hindi lang ikaw Diyos na nagliligtas at nagpapala,
kundi ikaw ay Diyos na nagre-restore, Diyos na nagpapanumbalik. Turuan niyo po kami. Be with us, O God. Ito po ang aming prayer in Jesus' name. And everybody shout and say, Amen. Okay. So first step, manumbalik sa Diyos. For us to experience restoration of the Lord. Pangalawa, magkaroon ng tunay na relasyon sa Diyos. Okay? Marami pong nagkabalikan pero hindi talagang nakipagmahalan. I don't know kung ano ang dahilan, pero may mga nagbalikan pero hindi naman talagang nagmahalan. Nakakalungkot po yung mga ang sabi, sige, ilaban natin ang relasyong ito para sa mga bata. Napakababaw na dahilan. Magbalikan tayo para sa ating mga anak. Mababaw na dahilan. Dahil ini-imagine ko, pag yung mga anak ay nagsitandat, nagsipag-asawa at may kanya-kanya na rin buhay at sila na lang uling mag-asawa ang natira sa bahay, baka maghiwalay na uli. The same is true sa maraming Kristiyano na ang sabi nakipagbalikan sa Diyos dahil may hinihingi. Yung mga tipong para bagang may kondisyonis pa kay Lord, Lord, babalik ako sa iyo, basta't pagalingin mo lang ako. Ano yung binablockmail mo si Lord? Diba? Lord, pahabain mo pa ang buhay ko, maglilingkod ako sa iyo. Hindi ba mas ma-appreciate siguro ng Diyos kung kahit maigsi lang ang buhay mo, igagamitin mo na sa paglilingkod sa Kanya? At nasa Kanya na kung i-extend pa yon. Lord, papasahin mo lang ako sa exam, magla-life group na ako. Talaga, gagraduate ka na nga ng college, di ka pa rin nagla-life group. Hindi po, sa working place na po ako mag-win. Talaga lang. So maraming nakipagbalikan sa Diyos, pero hindi nagkaroon ng tunay na relasyon sa Diyos. Basahin po natin ng Joel chapter 2, verse 13. Sabi po riyan, at punitin ninyo ang inyong mga puso, at hindi ang inyong mga damit. Tindi nito. Nito'y nabasa ko, talagang iba ang dating sa akin Again, in Joel chapter 2 verse 13, sabi po ng Diyos, at punitin ninyo ang inyong mga puso at hindi ang inyong mga damit. Bakit may pagpupunit ng damit? Ito po ay ugali ng mga Israelita na kapag sila po ay may kinakalungkutan, they tore their damit. As a symbol po ng kalungkutan, ng paghihinagpis, ng labis na sadness. Okay? At marami kapag na-correct, na-check, nalulungkot sila, at isa sa pagpapakita nila ng gusto nilang mag-repent kay Lord ay yung pinupunit nila ang kanilang damit. They put ashes on their head, nagpa-fasting sila, di sila kumakain, like that. Pero ano ang sabi ng Diyos? Kasi God knows the heart God sees our heart. Sabi niya, wag lamang yang damit ang punitin ninyo. Punitin nyo inyong puso. Ang dating nito sa akin, wag kayong pakitang tao lang. Ang pakikipagrelasyon sa Diyos ay hindi pakitang tao lang. If we want to truly experience God's restoration sa ating mga buhay, make sure na hindi tayo Sunday Christians. Sabihin mo nga sa iyong katabi, partner, hindi ako Sunday Christian. Sinong hindi Sunday Christian dito? Ang hirap kasi kapag linggo ka lang Kristiyano. Mula Lunes hanggang Sabado, ano ka? Nagpapalit anyo, iiba ng kulay. Ano ka? Nyango? Meron ako nabasang isang quote, ang sabi, if you really want to live a happy life, stop living a double life. Ano nga yan? Ano sabi ko? If you really want to have a happy life, stop
living a double life. Ano yung double life? Kristiyano pag linggo, Lunes hanggang Sabado, ibang trip mo. So magkaroon po tayo ng tunay na relasyon. Tutuloy natin yung verse. Manumbalik kayo sa Panginoon ninyong Diyos. Naulit ano? Kanina sabi, manumbalik na doon sa verse 12. Ngayon sa verse 13, inulit ni Lord. Manumbalik kayo sa Panginoon ninyong Diyos sapagkat Siya'y mapagbiyaya at mahabagin. Alam nyo, marami kaya hindi talaga makapag-commit kay Lord kasi hindi nila talaga kilala pa ang Diyos. That is why we're here. That is why we're doing this. One of the reasons kung bakit may ganitong pagtitipon, may ganitong gathering, is for us, para mas makilala pa ang Diyos. We will never get into that point na makikilala mo fully ang Diyos. Okay? Baka meron dito nag-e-expect na dadating tayo doon sa punto na makikilala na natin ang kilala si Lord dito sa lupa. It will never happen. Kasi we will never ever comprehend lahat ng patungkol kay Lord. Hindi natin talaga siya lubos mauunawaan at makikilala. But at least, meron tayong idea kung ano ang kanyang character, ang kanyang katangian. And this is one of the reasons kung ba't tayo nag-gather. Para tayo po ay mapaalalahanan, maturuan, malaman natin na ang Diyos ay hindi lang Diyos na laging nagpaparusa. Yes, ang Diyos ay nagpaparusa dahil ang Diyos ay matuwid, siya'y judge at siya'y righteous at kailangang ituwid, kailangang may parusa. Pero hindi puro ganun lang. For a very long time, kinamulatan natin ay ang Diyos may nagpakilala sa atin na ang Diyos ay Diyos na mapagparusa. Kaya tayo ay sumusunod, hindi dahil motivated ng love, kundi dahil motivated ng fear. Sino rito yung kaya ka sumusunod na ngayon? Because you are motivated ng love ni Lord sa'yo. Sino naman yung magsasabi na noong una, nung di mo pa ito naririnig, nung di mo pa ito nalalaman, sumusunod ka sa Diyos kasi takot kang maparusahan. At ako'y naniniwala, majority rito, we've been there. Kaling tayo doon. Sumusunod tayo kay Lord kasi takot maparusahan. And now, nababago yan dahil nakikilala natin ang Diyos, na ang Diyos ay Diyos na mahabagin, Diyos na mapagbiyaya, Diyos ng pag-ibig. Kaya nagbabago, sumusunod ka na ngayon, ginagawa mo na ngayon ang will ni Lord. Bakit? Kasi alam mong mahal ka ni Lord. Sino ba ang Diyos? From this verse, magkaka-idea tayo somehow ng katangian ng Diyos. Sabi riyan, manumbalik kayo sa Panginoon ninyong Diyos sapagkat siya'y mapagbiyaya. Everybody say, mapagbiyaya. Everybody say, gracious. Ano ba ang grace? Ang grace po ay ibinibigay sa hindi karapat-dapat. Okay? Alam nyo, very related po ang grace at ang mercy. Okay. What is justice? Ang justice po ay kapag iginawad mo ang isang bagay na nararapat sa kanya. What is mercy? Ang mercy naman ay yung meron na sanang bagay o nararapat na tanggapin ng taong yun because of what he did, pero ang mercy ay nagsasabing ini-exempt kita, pinapalampas kita. Are you there? At ang Diyos po ay Diyos na mapagbiyaya at mahabagi. Nakita ninyo, pinagdugtong, pinagsama. Gracious na si Lord, merciful pa. Then, upon hearing this church, tell me, kanino ka pa mas makikipagrelasyon? Bakit hindi ka pa mai-encourage na mag-build ng close relationship sa Diyos na kagaya niya? Mahabagi na, mapagbiyaya pa. Lagi kasi tayo naghahabol doon sa mga tao.
Pinipilit nating makipagrelasyon sa tao. Don't get me wrong. I have nothing against human relationships. That's good. At si Lord mismo nag-ordain yan. Pero wag naman po tayong dadating doon sa point na wala na tayong dinidesire sa buhay na ito, kundi human relationships na lang. Nagpaparami ng kaibigan, parang hindi mabubuhay kung walang jowa. Tell me, ilang taon ka nung nakilala mo yan jowa mo? Tell me. 16 po, 16. Jowa mo na nga. Opo, jowa, curse na. Jowa-kels. Okay. 16 years old ka nung nakilala mo. At tapos, bakit ka malungkot? Kasi iniwan niya po ako. Ba, 1 linggong pag-ibig lang. At feeling ko po, hindi na ako mabubuhay. Ang arte mo? Bakit? Kasi nga, nawala siya sa buhay ko. Okay. Tanong, mula 1 year old hanggang bago ka mag-16, paano ka nabuhay? Wala naman siya. Narin pagkakaya? Paano ka nabuhay noon? Wala naman siya noon ah. Kaya kaya mo pa rin mabuhay kahit wala na siya ngayon. Kalakas ng amen ng mga may pinagdaanan gayo. Yun namang mga babago-bago hindi pa maka-amen. Hindi mo nauunawaan, pastor. Masakit. Masakit sa jayan. Pero malelesen mo ang pain kapag naunawaan mo na merong isang Diyos na hindi ka iiwan ni pababayaan man. Isang bagay po ang natutunan ko as I walk sa aking relationship with the Lord. Hanggat hindi natin nauunawaan na ang Diyos lang talaga ang ating pinakakailangan, lagi kang maaapektuhan ng sobra sa anumang mga mawawala sa iyo. Pangalawa, hanggat di mo nauunawaan ang katotohanan na Diyos na mismo rin na may sabi sa kanyang salita na lahat ay lilipas at mawawala, lagi pa ring sobrang painful ng pagkawala ng anuman o ng sino man sa iyo. No one is indispensable. Walang mananatili kundi ang salita lamang ng Diyos at siya mismo. Kaya mga kapatid, kailangan ito'y mag-sink in na sa atin sa biyaya ng Diyos. Isa pa, ipapakita talaga ng Diyos na siya lamang ang iyong kailangan. Lalo na sa mga relationships na yan. Hindi ako bitter ha. Baka sabihin niyo, si pastor siguro walang love life yan. Meron ho, ganda-ganda asawa ko. At talagang mabulaklak ang aming pagmamahalan at yung mga, nangibit na, hindi ko na itutuloy. Okay? Pero this is my point. Maaaring pinaparanas ka ng Diyos ngayon ng mga painful experiences ng dahil sa pagkawala, tao man yan o bagay o opportunity. Maybe because God wants you to learn na siya lang talaga ang iyong kailangan. Kasi ito ang totoo, hanggat di natin, until God is all that we have, hindi natin mauunawaan talaga that God is all that we need. Hanggat hindi ang Diyos na lamang ang natitira sa iyo, hindi mo talaga lubos mauunawaang siya lamang ang kailangan mo. Ang prayer ko, huwag na tayong paranasin ng Diyos na masaid at siya na lang ang tira bago pa natin ma-realize na siya lang talaga ang kailangan natin. Everybody say, ang gusto ng Diyos ay relasyon at hindi relihiyon.
Gusto ko lang po maging malinaw na ang born-again Christian po is not another religion. Kasi kung tayo po ay relihiyon na naman, bakit na naman? Dadagdag na naman tayo sa isang katerbang relihiyon na meron ng mundong ito. Lalo nang nalito ang tao. Sabi ng isa, kami ang tunay. Sabi ng isa, kami ang tunay. Sabi ng isa, kami ang tunay na daan. Sabi ng isa, kami tunay na daan. Kami ay dating daan pero daan pa rin. Sabi ng iba, kami, pag sa aming kadumaan, may 100. Oh. Yung isa ngayon, ang sabi, kami talaga ang tunay. Dahil ang aming leader ay nag-rapture na. Kaya di nyo na makikita. Humba? Nag-rapture na daw, kinuha na daw, nawala na. Spiritual travel. Eh di wow. Kahirap din ng mga. Kung dadagdag na naman tayo doon sa mga relihiyong iyaw, lalo nang nalito ang tao. So anong born again? Born again Christian po ay relationship kay Lord. Sabihin mo nga, relasyon. Ang hangad ng Diyos ay mainit na relasyon at hindi malamig na relihiyon. Kasi po kung religion ang kailangan, hindi na po kailangang bumaba ni Jesus dito sa mundo at magkatawang tao. Because that time, bago pa dumating si Jesus, may religion na ang Israel, Judaism. So kung religion ang kailangan, di na kailangan ni Jesus magkatawang tao, bumaba rito sa lupa, makihalubilo sa atin, mahirapan, maparusahan sa kasalanang di naman siyang gumawa. Pero bakit kinailangan pa ng mismong anak ng Diyos na gawin iyon? Dahil hindi iyon ang paraan, hindi religion ang paraan. Gustong ipakita ni Jesus na, hey, ang kailangan ng tao ay relationship sa Diyos. Relationship sa Diyos. Kaya nga kailangan may daan. Sino rito yung kaya naging girlfriend mo yan, may naging daan, may naging tulay. Diba? Kaya naging kayo, may naging daan. At ito rin po ang role ni Jesus. Sabi niya, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me. Ako ang daan, sabi ni Jesus. Walang pupunta sa Ama kung hindi dahil sa akin. Siya yung magiging bridge. Siya yung magkukonek uli sa nawalang koneksyon ng tao sa Diyos. So once again, church, relasyon sa Diyos ang kailangan natin. Religion is good, but religion is not enough. So let's embrace Jesus. Pwede ba sabihin natin lahat, let's embrace Jesus? Bakit? Because only Jesus died on the cross for you. No religion, nor founder of any religion died on the cross for you. It's only Jesus. Kaya lagi ko ito sinasabi, wala po akong ibang itataas sa kalagitnaan ito, kundi ang Panginoong Jesus. Ni simbahan, pangalan ng simbahan, wala akong itataas dito. Kundi ang tanging pangalan lamang ng Panginoong Jesus, ang nag-iisang siyang nagligtas sa atin, namatay sa krus para sa atin. Sige nga, palakpakan mo ang Savior mo. What else? Sino pa ang Diyos na nakikipagbalikan sa iyo at gusto magkaroon ng tunay na relasyon sa iyo? Again, in Joel 2:13, sapagkat siya'y mapagbiyaya at mahabagin, hindi magagalitin. Yan, sabihin mo nga, hindi magagalitin si Lord. Kaya, wala tayong lisensya para maging magagalitin. Ano? Kung ang Diyos natin ay hindi magagalitin, aba, ay dapat tayo ay hindi din. Sabihin mo nga sa iyong katabi, wag namang agad ay galit. Ay tingnan mo, sinasabihan pa lamang, bakit kasi kami sinasabi? Galit agad eh. What else? Sagana sa tapat
na pag-ibig. Everybody say, tapat na pag-ibig. So kung ang Diyos natin ay tapat na umiibig sa atin, dapat tayo gayon din. Sabihin mo nga, tapat na pag-ibig. At kung may iniibig ka, dapat tapat ka rin doon. Dapat ang kanta mo sa iniibig mo, I'm forever yours, faithfully. Di ba? Hindi pwedeng fakefully. Ngayong panahon pong ito, very rampant ang pagtataksil. Talaga po, pastor, ako po'y faithful. Talaga? Picture lang talaga ng asawa mo pinupusuan mo? Baka naman pati yung mga story ng may story pinupusuan mo. Picture lang ba talaga ng asawa mo ang pinapanood mo? Ng girlfriend mo, ng boyfriend mo? Yung iba nga, ine-edit pa raw. May crush na isa, tapos may girlfriend na isa, ine-edit para maipilit lang na nagpapantasya na iyon, aray, ang girlfriend ko, talaga. Ang tawag po riyan ay ano? Online. Ano yan? Anong online adultery? Talagang matindi. Hindi na daw kailangang makipagrelasyon sa iba kung gustong magtaksil sa minamahal. Mag-add ka lang na mag-add ng mga kahit di mo naman kakilala talaga. Tas chat-chat na lang. Tas naka-private conversation. Kaya kahit buksan ng iyong partner sa kanyang cellphone, ang messenger mo, hindi makikita. Pastor, ba't mo alam yan? May nagsabi lang sa akin. Madaling malaman kung kaninong mga story ang iyong tinitingnan, kung ano yung laging nalabas doon sa iyong iyon, yun na yun. Ganyan si Facebook eh. Kung ano ma-detect niya lagi mong tinitingnan, yun lagi ang ibibigay sa iyo. Kaya nung isang araw ho, kami yung mag-asawa ay nagtititingin sa Facebook ng mga bibingkoy. Alam niyo ba yung bibingkoy? Yung bibingkang tikoy? Yung may palaman na basta kasarap eh. Ang mga ordera naman eh, anong lalayo? Liyan, nasugbo. Ako po. Kaya alam niyo nangyari, ang Facebook namin, puro bibingkoy. Kaya minsan, hiramin mo yung cellphone ng boyfriend mo. Tingnan mo. Pagka yan, ilang kayhot mo pa lamang at puro mga nasayaw-sayaw na gaya ng mga nakikita, malamang iyan lagi ang tinitingnan na yan. Yung iba kasi ang tinitingnan lamang, search history. Kadali-daling burahin. Kadali kayang burahin ng search history. Pero yung browsing activity, ay, nako, hindi. Makikita at makikita mo kung anong mga pinagpapapanood niya. Sabi nung isa, kailangan daw niya ng cellphone na nakita niya sa Facebook, yung super zoom, yung kita sa mata ng boyfriend, yung kung anong tinitingnan. Di mo na kailangan yon. Everybody say, sagana sa tapat na pag-ibig. At ano pa ang katangian ng ating Diyos? Nalulungkot sa kasamaan. Everybody say, nalulungkot sa kasamaan. Kung ang atin pong Diyos na tinanggap sa ating mga buhay ay nalulungkot sa kasamaan, at siya'y tinanggap mo, siya'y pumasok sa buhay mo, dapat nagmamanifest na rin yan sa atin. Dapat yan ay lumalabas sa atin. Ano ba ibig sabihin, pastor, nung nalulungkot sa kasamaan? Hindi ka na nagagalak sa alam mo namang mali. Hindi na tayo ang promotor. Hindi na tayo ang taga-amboy. Hindi na tayo ang siya pang nangungunang-una. Isa ka na sa nalulungkot kapag alam mong mali yun.
Pastor, hindi naman na po ako nag-green jokes. Praise God. Pero tumatawa ka pa rin. Nakakatawa po eh. Hindi na. Hindi ka na dapat natatawa sa ganyan. Dahil alam mong yun ay offensive, dahil alam mong yun ay hindi maganda, dahil alam mong yun ay hindi dapat na nakikita o naririnig sa iyo. Are you there? Pampasaya lang naman po. Pwede naman kayo maging masaya ng walang green jokes. Are you there? Kagaya ng mga hindi na uunawaan ng maraming kabataan ngayon, akala nila hindi sasaya ang grupo kung walang inuutay sa gitna. Kaya nga, pag nakasali ng life group at nakita nila, ang pagkakasaya, wala namang alak sa gitna. Pwede pala. Di ba? Oh. Yung ating mga kananayan, nag-outing ang mga yan. Aba, naging masaya sila. Kahit walang alak. Dati-rate ang isip, hindi magiging masaya kung walang alak. Sabi parang nagpumelo ata. Pumelo lang, walang gin. Sabi ng iba, hindi, kailangan may counting ganyan para, alam mo yon, para mas maging masaya raw ang party kapag, mas masaya daw pag medyo loose. Alam nyo ba yan? Naririnig nyo yan? Mas masaya pag medyo loose. Parang pagka kasi daw may tama na medyo carefree na ng kaunti, careless na, wala nang masyadong reservation, sumasaya daw ang gathering pag ganon. Who told you? Baka maging kasiyahan ka lang, katatawanan, pero pag nahulasan ka na, magsisisi ka dahil sinabi mo yon, na-share mo yon, nagawa mo yon. Diba? Tapos na-videohan ka pa, na-i-upload, trending ka na ngayon. Everybody say, nalulungkot sa kasamaan. Kaya magkaroon po tayo ng tunay na relasyon sa Diyos na ganito. At naniniwala po ako, hindi lamang i-restore ni Lord ang mga ninakaw at sinira ng kaaway sa atin. Ultimong yung relationship, yun ang pinakamahalaga eh. Yun ang pinakaunang-unang dapat ma-restore. Yung relationship natin kay Lord. Meron po akong kikwento sa inyo. In Luke chapter 12, beginning verse 15, may kinuwento po si Jesus eh. Sabi niya rito, then he said, beware, guard against every kind of greed. Life is not measured by how much you own. Mag-ingat daw tayo sa anumang kasakiman, sapagkat ang buhay daw ay hindi nasusukat sa kung anong meron tayo. Speaking about or talking about material things. At makikita nyo sa kabilang dulo ng kwento kung ano ang ibig sabihin ni Jesus dyan. Verse 16, then he told them a story. A rich man had a fertile farm that produced fine crops. He said to himself, what should I do? I don't have room for all my crops. Then he said, I know. I'll tear down my barns and build bigger ones. Then I'll have room enough to store all my wheat and other goods. And I'll sit back and say to myself, my friend, you have enough stored away for years to come. Now take it easy. Drink, eat, drink, and be merry. And in verse 20, but God said to him, you fool, you will die this very night. Then who will get everything you work for? Sabi ni Jesus, meron daw isang mayamang lalaki, nagkaroon ng napakaraming ani, di daw niya malaman kung saan nilalagay, kaya ang ginawa, pinagiba yung luma niyang bodega para magkasya lahat ng ani. At dahil sa dami ng kanyang blessing, sinasabi niya sa kanyang sarili, siya, ako'y magpapakasaya na lamang sa buhay na ito dahil ako'y maraming ng pag-aari kung anuman. At ano sabi ng Diyos? Hangal! Mamaya, mamamatay ka na. Sabihin mo nga sa iyong katabi, sayang ang pinaghirapan. Imagine that. Ano? Come to think of that, church.
Kaya nga ang intro ni Jesus, bago niya ikwento yung story yon, ang tao ay hindi na sinusukat sa kung anong meron siya. Ang tao ay hindi nasusukat sa kung anong material na bagay ang meron siya. Dahil pag namatay siya, iwan niya lahat yun. Tama? Kaya, may side lesson ito, church, ha? Taas po ang kamay ng mga naghahanap buhay. O, baba na. Hanap buhay po, ha? Hindi hanap patay. At ang paghahanap buhay, uungat na banggit yung salitang buhay, ay hindi nangangahulugan dyan mo na ibubuhos ang iyong buhay. Have a life outside your work life. Kaya natutuwa ako doon sa mga hindi puro work lang. Nagbibigay talaga sila ng panahon sa kanilang pamilya, nagre-relax, at pinakamahalaga, nagbibigay sila ng panahon sa mga bagay na may kinalaman kay Lord. Dahil baka mapagaya ka rito sa mayamang lalaking ito, na nung siya'y fulfilled na, siya'y masaya na, nagdidiwang na siya. Anong sabi ng Diyos? Mamamatay ka na mamaya. Papaano na yan lahat ng pinaghirapan mo? Pagbababaga na lang yan ang mga maiiwan mo. Nakakalungkot. At ang conclusion ni Jesus ay ito. On verse 21, ang sabi niya, basahin nga po natin, tulungan niyo ako magbasa, 1, 2, 3, basa. Yes, a person is full to store up earthly wealth, but not have a rich relationship with God. Hangal ang tao na nagpayaman lang ng material na kayamanan pero hindi naman mayaman sa relasyon sa Diyos. Kaya pala ang intro ni Jesus, ang tao ay hindi nasusukat sa kung anong material na bagay ang meron ikaw. At anong conclusion? Dahil ang pinaka-sinitingnan talaga sa tao ay kung ikaw ay may mayamang relasyon sa Diyos. Sabihin mo nga, relationship kay Lord. Kaya kung meron kang pinakapag-iigihin sa buhay, make sure na ang pinag-iigi mo ay itong isang bagay na kahit ikay mamatay ay dala-dala mo. And that is your relationship with the Lord. Everybody say, relasyon sa Diyos. Kaya napakahalaga. Ang hirap, papanumbalik, di ka pa naman bumabalik. Ayusin natin ang ating relationship kay Lord. Sino rito nagsasabi, simula sa araw na ito ako'y babawi kay Lord? Sino rito yung nagsasabi, simula uli sa araw na ito, babawi uli ako sa pag-spend ng quality time kay Lord? When was the last time na you spend quality time with God alone? When was the last time? Nung 19 kopongs? When was the last time na umiyak ka sa presence ni Lord? Nung MGR? Eh ano yung maghihintay ka na uli ng susunod na MGR, doon ka na lang uli iiyak? Come on. Kalungkot pag yung mag-asawa ay nagmamahalan lamang kapag anniversary nila. Eh isang araw lang yun sa isang taon. Marami hong Kristiyano nakikipagmahalang maigi sa Diyos kapag may puspusang gawain. Come on. I-work out po natin ang ating relationship kay Lord. And lastly, number 3, and I will end up with this. Paano natin may experience ang God's restoration? Magalak sa Panginoon. Sabihin mo nga, magalak sa Panginoon. Joel chapter 2 verse 23, ang sabi po riyan, kayo'y matuwa. This is a command. Sabihin mo nga, kayo'y matuwa. Kayo'y matuwa o mga anak ng Zion, at magalak sa Panginoon ninyong Diyos, sapagkat Kanyang ibinigay ang maagang ulan para sa inyong ikawawalang sala. Kanyang ibinuhos para sa inyo ang isang masaganang ulan, ang maaga at ang huling ulan, gaya ng dati. Alam niyo po, ito'y matalinhaga lamang ng mga pananalita ng Diyos eh. Bakit ganito ang mga ginagamit ni Lord?
na mga pananalita. Kasi nga, disyerto po ang Israel eh. Para mas maunawaan natin ng mga verses sa Bible, lagi nating i-consider yung setting. Kaya, for them, very precious ang ulan. Ang masaganang ulan, ay kayamanan na. At syempre, alam naman natin, ang tao talaga sumasaya pag may pira. Tama, mali? Mali po kayo, pastor. Talaga lang, ha? Sino rito yung sumasaya pag may pira? Tanyo kalakas ng amen. Sino yung nalulungkot pag marami siyang pera? Diga? Alam ng Diyos yan. Kaya ang paalala ng Diyos sa ating lahat, di po ako exempted, kailangan dumating tayo sa punto na ang nagpapasaya na sa atin ay si Lord. At hindi kayamanan. In short, hayaan mo ang Diyos ang iyong maging kayamanan. Honestly, bakit gusto mong makipagbalikan, manumbalik ang relationship kay Lord? Dahil gusto mong maging kayamanan na muli ng buhay mo ang Diyos? Or baka dahil narinig mo na gusto mo, na pwede palang pag nakipagbalikan ka kay Lord, ma-restore ang kayamanan mo? Mapapansin ninyo last Sunday, we're talking about how God will restore our blessings. Today, makikita ninyo na nag-level up po tayo. Hindi lamang blessing ang gustong i-restore ni Lord. Gustong i-restore ni Lord ang relasyon. Dahil yun talaga ang tunay na blessing. Yun talaga. Kayo'y matuwa o mga anak ng Sayon at magalak sa Panginoon ninyong Diyos, sapagkat Kanyang ibinigay ang maagang ulan para sa inyong ikakawalang sala. Alam nyo, mapapansin ninyo, pwede naman kasing sabihin doon sa verse, magalak kayo sa Panginoon kasi ni-restore na ni Lord ang ninakaw ng kaaway. O kaya, pwede namang sabihin doon sa verse, magalak kayo sa Panginoon kasi ipinanumbalik na ng Diyos ang kinain ng mga balang. Di ba? Pero bakit ang sinabi roon, manumbalik kayo sa Diyos, magalak kayo sa Diyos sapagkat Kanyang ibinigay ang maagang ulan para sa inyong ikakawalang sala. Kasi ang dapat pala talaga nating ikinagagalak sa ating Diyos ay yung tayo'y pinawalang sala. Imagine this life, i-restore man ng Lord lahat ng kayamanan mo. But at the end of this life, sa impyerno ka pupunta dahil hindi ka pinawalang sala. Yun yung sinasabi ni Jesus na, what a man profit if he gains the whole world but loses his soul. Kaya ito yung ikagagalak mo. Yung kinahabagan tayo ni Lord. Yung we are all destined to hell sana, pero pinawalang sala ka. Ito ang dapat talagang ikinagagalak mo. Are you there? Kaya lagi kang merong matinding dahilan para maging masayahin, kahit ano pang nararanasan mo. Tell me, yan bang iyong sitwasyon ay kayang mag-alis sa iyo ng blessing of salvation? Tell me, ano yung sitwasyon mo ngayon? Nahirapan ka ba sa work? Nahirapan ka sa pag-aaral mo? May problema kayo ng girlfriend mo, ng boyfriend mo? O ano man yan? Tell me, yan bang sitwasyon mo kayang alisin ang blessing of salvation na ipinagkaloob ng Diyos sa iyo nung tinanggap mo si Jesus as your Lord and Savior? Hindi niyan kayang alisin yon. Enough reason for you to be joyful. This is why God wants us na magpakaligaya sa Kanya eh. Bakit? Para maunawaan natin ang mga bagay na ito. Ang dami kasi ngayon, ang bilis-bilis sumuko sa buhay, nagpapakamatay.
Dahil may utang na hindi mabayaran, nakakompromiso, hindi na magawa ng paraan. Ano pa? Ano pa yung mga nabalitaan yung na-depress dahil health issues? Hindi na daw siya makatulong sa kanyang pamilya, siya day pabigat na. Kinitil ang sariling buhay, nawala ng pag-asa. Ako po'y nalulungkot doon. Samantalang kung maririnig lang nila ang mga salitang ito, maririnig nila ang aral na ito, makikita nila na merong laging dahilan para maging masaya sa buhay na ito. Ang ano yon? Na hindi ka pupunta sa hell. Ano sabi ko? Hindi ka pupunta sa hell. Yung iba kaya daw nagpakamatay ay hirap na dito sa buhay sa lupa. Ay ano pa yung impyerno? This is in a prison to celebrate. Kaya ano sabi? Matuwa kayo dahil kayo'y pinawalang sala. Nung si David po ay nagkasala, at lagi naman magkasunod yun pag nagkasala, lungkot na ang sunod dyan. Sino rito yung nung nakagawa ka ng kasalanan, sumasaya ka pa? After. Hindi na. Dati yon. Proud ka pa nga dati di ba? Alam mo, pinaiyak ko yun Pinaasa ko lang, niligawan ko ng ilang linggo, tapos hindi, iniwanan ko na. Oh, galing mo pare. Sadya, magaling ako. Pogi tayo Pero ngayon, hindi na ganon. Bakit? Kasi ano nga sabi doon sa isang verse na binasa natin kanina? Nalulungkot sa masama. Nalulungkot ka na sa masama. Hindi mo na ikinagagalak yon. So, ibig sabihin, pag nagkakasala tayo, nalulungkot na tayo. Si David po, nung nagkasala, alam nyo naman kung ano nangyari, may gera, hindi siya sumali sa gera, bagkus naglakad siya sa may bubong, nakakita siya ng babaeng naliligo, ba't ba naman ang mga banyong iyon noon ay walang bubong? Nakita niya yung babaeng naliligo, nagandahan siya, pinatawag niya, may asawa na pala, ginawa niya ng paraan, sundalo yung asawa, kaya nung sabi doon sa commander, Commander, sino yung asawa diyan na ring aking nakrasyan? Arheo, ilagay mo sa unahan. Bakit? Para pag nag-flash, first blood. Ba't may mga natawang yan? Halata ako kuya. Okay, kayo natawa kayo, alam kong inyong mga nilalaro. Di instant balo. Diba? Napakabait ni David ng mga padaling iyon. Instant balo, instant jowa. Ngayon, may isang propeta na kinausap ng Diyos at lumapit kay David. Mahal na hari, may ikaw susumbong ako sa inyo. Ano yan? Yun hong mayaman na lalaki. Kadami-dami niya hong tupa. Meron hong mahirap na lalaki. Iisa ho ang tupa. Kinuha pa ho yung nag-iisang tupa nung mahirap Kahigpit ho ng tao ngayon, ano dapat natin gawin daon? Sabi nung hari, sabi ni David, ay salbahe nga yan. Dami-dami na niyan tupa. Kinuha pa niya yung nag-iisang tupa nung mahirap. Dapat siya parusahan. Sabi ni Haring David, sabi ng propeta, mahal na hari, kayo po yaw. Sabi ni David, ha? Kayo po yaw. Papa! Anong tawag doon? Mag-asawang sampiga. Sabi ni David, pinagplanuhan ko ng maigi yun. Malinis akong tumrabaho. Ba't nalaman mo pa? Sabi ng propeta, wala hong lihim sa Diyos. Wala lihim sa Diyos. At nalungkot po si David sa nangyari ngayon. Sabi niya, ako'y nagkasala talaga. Ako'y nagkasala. At alam niyo po, doon nalikha yung isang awit na ang sabi niya ay, create in me a clean heart, O God, and renew a righteous spirit within me. Cast me not away from thy presence, O Lord, and renew a righteous spirit within me. Restore unto me the joy of my salvation. Alam niyo, ang hinihiling ni David na ipanumbalik ng Diyos sa kanya, the joy of my salvation. Everybody say, joy of my salvation.
Pwede namang sabihin ni David, joy of my kingdom, joy of my fortunes, joy of my fame, joy of winning against Goliath. Pero hindi. Ang hinihiling niya na ma-restore ay ano? Joy of my salvation. Tanungin kita, nung uuna kang na-born again, nung uuna itong na-reveal sa iyo na ikaw ay kinahabagan at ikaw ay maliligtas sa biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya mo kay Jesus, di kay kasaya mo. Ang tawag doon, joy of your salvation. At nakakalungkot, habang tumatagal ang Kristiyano, sa iba na lumiligaya. Sa iba na sumasaya. Kaya kailangan lagi kang manumbalik sa first love eh. Return to your first love. Restore the joy of your salvation. Kailangan magalak ka. Hindi dahil sa ikaw ay pinagpaalang lubos, kundi dahil ikay maliligtas. Awit 37:4, sa Panginoon mo hanapin ang kaligayahan at ibibigay niya sa iyo ang ninanais mo. This is a command na alam ng Diyos hindi madali lalo na sa mundong ito dahil nga ang daming ino-offer ng mundong ito na umaagaw sa atin sa Diyos upang doon na tayo maging maligaya. Sino yung maligaya na marami siyang pitek? Gagamba. Yan. Talaga namang. Maligaya. Sinong maligaya pag may bagong sapatos? No, di ba? Sinong maligaya pag may bagong cellphone? Sino yung masaya kasi may jowa? Aba, pag may jowa at hindi ka umimin, isampalin mo nung katabi mo. Hindi ka umimin, hindi ka ata masaya. O, ulitin ko, bibigyan kita ng chance. Sinong masayang ikaw ay may girlfriend, may boyfriend, may asawa, may fiancé? O, di ka? Ayusin mo. Hindi makaimin yung isa, complicated daw. Magkakaroon yan. At kung hindi man, ang kaligayahan niya ay ang Diyos. Diga? Biyayaan tayo ng Diyos na lahat tayo maging ganon. Lord, ako po'y hindi pa ako magpapaka-plastic, Lord. Magiging masaya po talaga ako pag binigyan niyo po ako ng bagong SUV, fully paid cash. Hindi ako magpapaka-plastic, magiging masaya po ako doon. Sawa na po ako sa hatchback. Gusto ko SUV. Iba ang malaki. Gigit-giting ko yung mga gumit-git sa akin. Hindi pa. Joke lang yun. Lord, joke lang yun. Baka di niyo po ako bigyan. Okay. Hindi na tayo magpapaka-plastic. Ano man yung hinihingi mo, ano man yung pinagpe-pray mo, pag natanggap mo yun, magiging masaya ka. Pero ang prayer ko, dumating tayo doon sa point na may karugtong yun. At kung hindi man, gusto ko pong malaman ninyo, Lord, masaya po ako dahil may Diyos ako at ikaw yun. I pray na lahat tayo dumating doon sa ganung puntos. Na ang Diyos na talaga ang pinaka nagpapasaya sa atin. At ang nakakatuwa po ng pangako ni Lord, sa Panginoon mo hanapin ang kaligayahan at ibibigay niya sa iyo ang ninanais mo. Yung iba, sa iba hinahanap ang kaligayahan, ang problema, nawawala o kaya lumilipas. Kaya ang sabi ng Bible, lahat lilipas at mawawala. Ano ibig sabihin ng lilipas? Pwedeng nandyan pa pero nalipas. Ano ibig sabihin? Sino dito yung tuwan-tuwa nung ikaw ay may Nokia 3310? Yabang mo, naka 3210 ka. Di ba? Ngayon, wala, pambalibang na lang. Pag nakuha ng snatcher, binabato pabalik meron daw yung mga collector's item, yung mga bago, magaganda pang yun daw yung mahal na ngayon. Pero ang punto ko, kung di man nawala, lilipas yan. At mananawa ka, maaaring nung bago, masaya ka. Nung naagit-it pa yung Nike mo, masaya ka.
Nung nawala na yung agit-it, kundi lagyan ng coke, hindi nakakapit. Sino yung naglalagay ng coke para kumapit? Ano? Lilipas na yung ligaya mo doon. Maghahanap ka na uli ng iba. At walang katapusang paghanap ng ligaya sa mga bagay na lilipas at mawawala. Samantalang ang sabi ng Diyos, sa Kanya mo hanapin ang kaligayahan. Bakit? Dahil ang Diyos lamang ang hindi lilipas at hindi mawawala. At ano pa, kaya alam nyo, matalino ang mag-a-apply nito. Sa Diyos mo na nga hinanap ang kaligayahan, sa Diyos na hindi nalilipas at hindi mawawala. Tas ano pa? At yung hindi mo hiningi, at yung hindi ka doon nagpakaligaya, ano ang promise ni Lord? Ibibigay niya sa iyo yung mga ninanais mo. Idaragdag sa iyo ang hindi mo inuna. Yun ang Matthew 6:33 Unahin mo ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katwiran, at yung hindi mo inuna, idadagdag niya sa iyo. Magalak sa Panginoon. At pag hindi tayo nagpapakagalak sa Panginoon, sa iba tayo nagpapakagalak, maniwala kayo, church, nananakawan ka ng panahon. Mga panahon na sanay sa Diyos ka nagpapakaligaya, pero sa iba ka nagpakaligaya, nananakawan ka ng panahon. Kaya maganda nga, itinatama rin muna natin ang ating priorities. Itinatama muna natin kung saan tayo nagpapakagalak. Bakit? Kasi papaanong ipanunumbalik kung hanggang ngayon patuloy ka pang nananakawan? Iayos muna natin. Gusto mong dagdagan ng dagdagan, bus-bus naman pala ang lalagyan. Are you there? May nangangain naman pala doon sa lagayan, may nangunguha, may nagnanakaw. Ay, ito hindi na napuno, kung dumagdag na ng dumagdag. At ang Diyos ay hindi gayon. Aayusin niya muna ang lalagyan bago niya ipanumbalik o dagdagan. Magalak sa Panginoon. In Philippians chapter 4 verse 4, rejoice in the Lord always. Kanino daw magre-rejoice? Kay Lord. At kailan? Always. Again, I will say, rejoice. Sino sumulat nito? Si Paul. Kailan niya isinulat? No, siya po'y nakakulong. Walang ibang dahilan para mag-rejoice. Pero here comes Paul saying, rejoice. Ang hirap kayang mang-encourage kung ikaw ay discourage. Pero bakit si Paul ay kayang-kaya niya mang-encourage na rejoice kahit siya'y nakakulong? Kasi ang kanyang joy ay hindi nakabase sa kanyang nararanasan. Ang kanyang joy ay nanggagaling kay Lord dahil siya'y nagpapakaligaya sa Diyos. And the joy of the Lord is His strength. Habakkuk chapter 3 verse 17. I pray na ito ay maging prayer din natin. Basahin nga natin, 1, 2, 3, basa. Even though the fig trees have no blossoms, and there are no grapes on the vines, even though the olive crop fails, and the fields lie empty and barren, even though the flocks die in the fields, and the cattle barns are empty, verse 18, yet I will rejoice in the Lord. I will be joyful in the God of my salvation. Wow! Ang prayer ko, ito rin ay maging motto natin, maging prayer natin. Kahit daw walang mga bulaklak ang mangga, ay wala namang fig sa atin na eh. Kahit daw wala ng mga ubasan o kahit halimbawa ay di sitawan, walang bunga sitawan. Kahit daw mag-empty na yung mga mama-ASF ang babuyan. Kahit daw malugi ang mga transaksyon, kahit na hindi mag-workout ang mga pinagtrabahuhan ng papakahabang panahon. Ano ang sabi doon sa Habakkuk? Yet, I will rejoice in the Lord. At bakit daw siya nagpapakaligaya sa Diyos? I will be joyful in the God of my salvation. Come on! Come on! Balik sa joy of your salvation.
Eh ano kung ako'y bumagsak, ako na may puntang heaven? Ay ano naman kung ako'y pinagpalit sa mapula ang buhok dahil uso na ngayon? At least ako'y pupunta sa heaven. Ay ano naman ngayon kung ako'y inisnab ng prop ko at hindi ako yung pang-recover ng grades? At least ako'y pupunta ng heaven. Eh ano naman kung ako ay hindi natanggap ngayon din sa trabaho nga re, at least ako'y pupunta sa heaven. Ano man ang sitwasyon mo, lagi kang may dahilan para magpakaligaya. Go back, return to the Lord, and rejoice. Bakit? Because your God is the God of your salvation. Makaka-experience tayo ng restoration pag una kang na-restore. Balik para may balik. Balik muna tayo kay Lord. Sino rito nagsasabi babalik na siya kay Lord? Balik. Ayusin ang relationship. May I invite everyone to stand up please. And once again, and this will be the last verse for today. In Joel chapter 2 verse 25, God promised, aking isasauli sa inyo ang mga tao. God declares, God said, aking isasauli sa inyo ang mga taon. Ngayon, maaaring may ilan sa atin nalulungkot na naman dahil ang haba ng panahon na wala ka kay Lord. You know what I mean? Ang haba ng panahon wala ka kay Lord. Ang haba ng panahon na nagpakaligaya tayo sa ibang bagay. Ang haba ng panahon na ginugol natin ang ating lakas, ang ating oras sa ibang bagay bukod kay Lord. But now, this is God's promise to you. Hindi lamang blessing na nanakaw ng kaaway ang i-restore. Hindi lang yung mga panahong nalungkot ka ang i-restore. God will also restore to you yung mga panahon na malayo ka kay Lord. Pababawiin ka ng Diyos. Ano sabi ko? Pababawiin ka ng Diyos. The Lord will restore yung mga times na malayo ka kay Lord. Maaari may mga kabataan dito, tapos dati kabataan ka, ngayon young professional ka na, at aminado ka, ang haba ng panahon, yung youth mo, hindi mo talaga nagamit para kay Lord. Ngayon AP ka na, gusto mo makabawi pero busy ka. The Lord will restore the times that the locusts have eaten. Meron dito, nag-spend ka ng sobrang daming panahon sa ibang bagay, business, racket, love life, material things. And now, you want na makaranas ng restoration sa relationship mo kay Lord. Ito ang promise ng Diyos sa iyo. Ipapanumbalik ko ang mga taong nanakaw ng kaaway. Hindi lang sa iyo, sa atin. So as we worship the Lord, we will declare that the God whom we are serving is not just the God who saves, He is the God who restores. Amen. And what the Lord, you are so good in your mercy. I cannot bear, taking a life that seemed hopeless and making it beautiful beyond compare. One more time, sabihin natin kay Lord, so good in your mercy, taking what I cannot bear, taking a life that seemed hopeless and making it beautiful
making it beautiful beyond compare. What the locusts have eaten, my Lord can restore. What the enemy's taken, my Lord gives me more. And my Father will mend my heart when my heart is torn. There's nothing that my Father cannot restore. Let the people of God sing. What the locusts have eaten, my Lord can restore. What the enemy's taken, my Lord gives me more. And my Father will mend my heart when my heart is torn. There's nothing that my Father cannot restore. There's nothing that my Father cannot restore. For the last time, sabihin natin, there's nothing that my Father cannot restore. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father God. Thank you, Lord. Let me pray for you. Father God, in the name of our Lord Jesus, kami po'y nagpapasalamat for truly there's nothing na hindi mo kayang ipanumbalik sa aming mga buhay. You are the God of restoration. There's nothing that you cannot restore sa aming mga buhay. And Lord, we thank you for restoring what the locusts have eaten sa amin. And right now, patuloy rin po namin ipinagpapasalamat ang pagpapanumbalik mo, hindi lamang ng mga pagpapalat, kagalak at panahon, kundi maging ng aming relasyon sa inyo. I pray and declare in Jesus' name na i-restore, patuloy niyong i-restore ang aming relationship sa iyo. I pray and declare na ang JA1 San Jose family ay hindi lamang payaman ng payaman sa material na bagay, payaman din ang payaman sa aming relationship sa iyo, Lord. Salamat po, Ama. To you alone all the glory. Ito po ang aming prayer in Jesus' name. And everybody say, Amen. God bless you. Sige po, makakaupo na po tayo.